Sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, bago pa sumikat ang araw, gising na si Elias. Mula sa kanyang kama, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang mga tunog ng mga ibon na nag-iingay sa labas ay parang musika sa kanyang mga tainga. Ngunit hindi siya kayang maakit ng kanilang awit. Habang ang iba ay mahimbing pa sa tulog, tahimik siyang bumabangon. Walang kaingay-ingay, natatakot na baka ang kanyang paggalaw ay magdulot ng pagkaabala sa kanyang mga magulang na nasa kabilang kwarto. Hindi dahil sanay siya, kundi dahil wala siyang choice. Pinipiga niya ang katawan niyang pagod na pagod pa mula kahapon. Sa mga kamay niyang nagdadala ng mga pasanin, nadarama niyang tila ba ang kanyang mga buto ay naglalaban sa mga pangarap na kanyang pinapanday. Pero wala siyang reklamo. Sanay na siya sa salitang, kaya pa. Minsan, ang mga salitang ito ang nagsisilbing kanyang gabay, tulad ng ilaw sa madilim na daan. Isang tasa ng mainit na kape na pinabula niya habang pinipigaan ang kanyang isipan ng mga alalahanin, ang kanyang inihain sa sarili. Isang pirasong tinapay na nakahain sa mesa. Tila ba ang mga piraso nito ay sumasalamin sa kanyang sariling pinagdaraanan. Hindi sapat para sa lakas ng katawan, pero sapat para sa lakas ng loob. Sa bawat pagmuya, iniisip niya ang pangarap na nag-aantay sa kanya. Ngunit halos matabunan ng katotohanan na ang bawat araw ay isang laban. Habang umiinom siya ng kape, tinititigan niya ang lumang pader, walang frame ng diploma, walang medalya. Pero sa isip niya meron. Ang mga alaala ng kanyang mga pangarap ay nakaukit sa kanyang puso, kahit na wala ang mga patunay sa kanyang paligid. Hindi pinili ni Elias ang trabaho. Trabaho ang pumili sa kanya. Kargador sa umaga, tagalinis sa tanghali, katulong sa gabi, ito ang kanyang buhay. Kahit anong marangal, pinapasok niya. Hindi siya nahihiya. Mas nahihiya siyang umuwi nang walang dala. Kanyang mga hakbang ay tila may dalang pasanin. Masakit ang paa, mabigat ang katawan. Ngunit ang isip niya, gising na gising. Iniisip niya ang araw na hindi na kailangang magbilang ng barya. Ang araw na hindi na kailangang humingi. Hindi pala kwento si Elias. Hindi rin pala hingi. Kapag tinanong kung pagod siya, sagot lang niya, okay lang. Hindi dahil okay talaga, kundi dahil ayaw niyang madagdagan ang iniisip ng mga magulang niya. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon lang siya umiiyak, tahimik, walang higbi, luha na diretso sa unan, luha na walang nakakita, luha na nagsasabing, pagod na ako, pero lalaban pa. Maraming beses na niyang gustong tumigil, maraming beses na niyang tinanong ang sarili, hanggang kailan? Pero sa bawat tanong, iisa lang ang sagot, hanggang kaya pa. Isang araw, may dumating na kaunting swerte. Hindi jackpot, hindi milagro, pero sapat para makabili ng bigas, sapat para makabayad ng kuryente, sapat para ngumiti ang nanay niya. At doon niya na naintindihan, ang tagumpay minsan maliit muna. Hindi yumaman si Elias agad, hindi rin sumikat, pero natutunan niyang igalang ang sarili niya. Dahil alam niyang wala siyang tinapakang tao para umangat. Ang pangarap niya ay hindi para sa kanya lang, kundi para sa magulang na hindi nagreklamo. Para sa pamilyang nagtiwala. Pangarap niyang balang araw, ang pagod ay alaala na lang. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Elias. Hindi pa ito ang climax. Hindi pa ito ang ending. Pero kung may isang bagay na sigurado, hindi siya tumigil kahit mahirap. Para ito sa lahat ng anak na tahimik lang lumalaban, sa mga hindi pinapalakpakan, sa mga hindi napapansin. Kung ikaw yan, hindi ka mahina. Pagod ka lang. At darating din ang araw na ang lahat ng pagod ay magiging pasasalamat.